Masarap bumatak. Masarap. Masarap! Ay, aw. Yan talaga mga kababayan ang lumabas sa bunganga nitong pare na 15 years na naging addict na si Flavie Villanueva mga kababayan. Ay! At Anya, iba't ibang klase ng illegal na gamot mga kababayan ang ginamit niya. Nagsimula mga kababayan sa damo hanggang napunta sa tableta, sirap mga kababayan hanggang bumatak siya ng bato at maging ang Coca-Cola mga kababayan na ang sabi na Amy, siyang ginagamit ni Bongbong Marcos Jr. Grabe no? Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha mga kababayan at mukhang proud pa siya na naging addict siya mga kababayan. Diyos ko Lord. Panoorin niyo po ha. Sa murang edad ay nagsimula ng tumikim at maghanap ng iba't ibang nating bawal at gamot. Oh. Si BBM din, sabi ni Amy. Bata pa daw mga kababayan, judik na. Ano nga ba yun? 12 years old mga kababayan, parang grade 6. Di ba 12 years old? Siya din mga kababayan, elementary pa. At doon nagtunggali, nagkaroon ng conflict, doon nagkaroon ng crossroads. Ang kanyang kilay mga kababayan, no? Malajablo mga kababayan. Pare nga ba ito mga kababayan? Ito ang typical na example na wolf in sheep's clothing. Mayroong sutana eh. Tapos naka-close pa mga kababayan, butit hindi umusok. Hanggang buhay pag-aaral. Elementary Elementarya. Classmate ba ito ni BBM? high school, High kolehiyo. school, kolehiyo. Hindi Seminaryo. Hindi niya sinali. Isipin nyo na lang, nag-graduate siya, 31 years old mga kababayan, tapos nagsimula daw siya, elementary. Ano yan, 12? Yung pagkapare, 10 years yan mga kababayan eh. Ibig sabihin, pati sa seminaryo. ngunit hindi rin dito nawala yung paglalim ng bisyo sa Paglalim ng masamang bisyo. gamot sa dekada Oh. ng 80 hanggang 70 o 80s. Grabe. hanggang 2000. Hindi na Hanggang 2000, 25? Anong year specifically sa 2000? wala pang shabu noon at lahat ay nagsimula sa marijuana. Damo pa mga kababayan nag-umpisa. Tabletas tsaka syrup ang aming daily Tabletas. na masarap. Masarap! Ay, aw. Masarap bumatak mga kababayan. na masarap. Masarap! Alas ako na Mukhang hindi pa naka-landing mga kababayan, Baka ito na nga ang epekto ng mga kababayan, pagbatak, di ba? Ang sabi ni Tatay Digong mga kababayan, lalong-lalo na yung shabukol, nag-i-shrink ang iyong utak mga kababayan, mayroon niyang permanent damage sa'yo. Baka na permanent damage ka na, Flaviano. yung aking kinakasama noon ay may access sa ibang bansa. Lalaki, babae, yung kinakasama mo. Ay, ako, alam na dis, baka tuwad na daan ito mga kababayan. So, imported ang ating tinitira at pinamimigay at pag walang pera, binebenta natin sa Hala! Pusher din siya mga kababayan. Tulak din pala itong pare na ito dati. Grabe no? Imbestigahan ito mga kababayan. Imbestigahan ito. Baka continuous pa ito. Delikado na eh. Iba na kung mag-isip mga kababayan eh. Isipin nyo na lang ha. Si VP Sara ang binibira mga kababayan. Samantalang wala pa silang ebidensya talaga na nagpapatunay na ninakaw ni Sara. Gusto lang nilang sumagot si Sara sa korte. Samantalang itong nagnakaw mga kababayan sa kabanang bayan ng harap-harapan. Okay lang sa kanila, hipokrito nga. O sira lang talaga ang ulo. Manifestasyon ng isang judik mga kababayan. Magpa-test ka nga, Flaviano. mga kaibigan at nung nauso ang shabu ay syempre pumasok tayo doon. Nauso ang shabukol mga kababayan. Pumasok din siya. Ayun. Diyan siya nagtagal. Natin Masarap! Mukha parang magta-transform na ito mga kababayan, konting cocaine, meron pa batik Coca-Cola mga kababayan. Grabe, no? Padre! Ponyo! sulpot-sulpot pero hindi nagtagal at sapagkat mahal. Hindi ka kasi anak ng residente.
Di ba si BBM mga kababayan ang issue ay ano, Coca-Cola o si Amy pa nga ang nagkumpirma? Yes. Tapos andun mga kababayan sa Rolling Stones magazine ha, NME. Kilo-kilo mga kababayan ang dinadala daw para maka join lang daw doon sa banda mga kababayan na ano, gig. So there was a progression of choice of drugs. So, Oo. Progression meaning mga kababayan, meaning pataas ng pataas, palala ng palala ang pagbatak niya. ako ay sabihin nating namulong ng maiksing panahon lang naman. Maiksing panahon? 15 taon. 15 taon, maiksi pa yan, Diyos ko Lord. Isipin nyo na lang mga kababayan ha, 15 years, bumabatak. Ano na epekto na yan sa inyong utak? Kaya nagkaganito siguro itong patrimonyong ito, no? Oh, proud, oh. Diyos ko Lord, nag-iinganyo ka ba, Padre? Huwag niyong iparinig sa mga bata ito, mga kababayan, dahil hindi maganda. From grade 6 hanggang grade 6? sabihin nating taong 1984 o 85 Grabe, no? 84, 85, bumabatak na. hanggang 1995, tapos 45 or 10 years. nag-relapse ako. Matanong ko lang Nag-relapse daw mga kababayan. si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po. Shabukol! Bago pa mag-shabu. Pari ka na noon? Siyempre. Pero hindi pa ho. Are you sure? Nasa iyong pagkapari, patrimonyo, never kang tumiking ulit? Ewan lang natin mga kababayan. Kapag ganyan, hahanap-hanapin mo yan. Ngayon, nagpa-check ka. Kung hindi man ito, mga kababayan, gumagamit pa, bumabatak pa, baka nasira ng utak nito mga kababayan, hindi lang hair follicle test ang dapat i-test dito, kundi pati mga kababayan, psychiatric test. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na siya mo? Father, ako sagutin niya. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Ang sabi mo, elementary. May 16 ba na elementary? Fourth year college siya yung 16, mga kababayan. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Sinungaling talaga mga kababayan, ano? So ngayon mga kababayan, matagpi-tagpi nyo na kung anong klaseng tao ito. Liar, oh. Kagaya ng kanyang lies mga kababayan na pagsampa ng kaso kay VP Sara. 16, dito 16 ang kanyang sinabi mga kababayan na bumatak daw siya ng umpisa. Samantalang doon mga kababayan sa kanyang isang interview, grade 6. Mayroon bang grade 6 sa 16? 12 yan. 12. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. Oh, How old were you? How old are you? 2006. 31 ho. 31 din. Nag-stop. Imposible. Sinungaling ka na kanina eh. Yan mga kababayan, sinabi lang niya dahil on the record mga kababayan maraming nakakarinig. Pinapalabas siya na nung nagpari na siya, nag-stop na siya. Pero talaga ba? Baka ginamit mo ang limos ng simbahan ha? Diyos ko Lord, napupunta lang mga kababayan sa bisyo? Diyos ko Lord, wag naman sana. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na siya mo. Pwede! Po akong tinatawag na relapse. Hindi sinagot yes or no. Ganyan mga kababayan ang pagsagot sa iiwasan mo yung sagot. Ililihis mo yung sagot mo. Iba pagka Meron pa akong relapse. As good as yes na yan mga kababayan. Mr. Chair. Kahit ilihis nila ang issue ng flood control, wag ho tayong pumayag at hindi dapat Yes, si Flaviano ang nagpapalihis mga kababayan. Kaya naman eto si Atty. Vic mga kababayan, hindi mapigilang mapakomento mga kababayan sa patrimonyo. Kaya nga tayo nagkokomento. Dahil ako mga kababayan, parte din ako sa Katolikong simbahan. Bilang Katoliko, nahihiya ako mga kababayan dyan sa mga patrimonyong iyan. Maraming mga pari na mga kababayan walang kinalaman dito. Pero nakakaladkad mga kababayan. Dahil sila din, hindi nila kino-call out ang mga taong ganito mga kababayan na tuparin mo naman yung sutana, yung cross mo tsaka yung beste mo na pagkapari. Dahil iba yan kabaliktaran nga yan sa utos ng Diyos. Mapanghusga ka na Ang sabi ng Diyos, huwag kang manghusga.
Sila mga kababayan, hinusgahan na nila si BP Sara. Kung gusto mong mahimasok dyan sa politika, as a matter of fact, maduming politika, parin mo yan. Huwag kang magpakilalang pare. Magpakilala ka as civilian. Nang iinganyo pa ng mga parokyano, mga kababayan. Ang korupsyon, ang gawing ingay ang demanda kay VP. Demanda ng judik na patrimonyo. Kahit ilihis nila ang issue ng flood control and corruption at gawing ingay ang demanda kay VP Inday, Ingay talaga. hindi na naniniwala ang tao dahil masyado ng halata. Agree. Masyadong They halata. did not file cases against billions na ninakaw, kaya millions ang pilit na hinahanap. Kaya nga po yung pare, Padre, Monyo. Oh. Mr. Flaviano. Katoliko ho ako stakeholder ako sa Catholic community, sa Catholic Church. Yung pare na nakasuot pare pa kanina, yung Father nakasutana. Villanueva ng SVD. Sama-sama tayong babangag muli. Ewan lang natin. Anong nangyari sa iyo, Padre? Anong nangyari? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawa kaso at issue laban kay BP Inday, naggagalit-galitan. Galit-galitan. Ano mga kababayan Ewan lang natin kung ano talagang purpose niyan. Dahil alam natin mga kababayan, miyembro yan sa mga makakaliwang grupo na mga kababayan nagrally-rally. Talaga nga bang mga kababayan, ang purpose niyan ay para gusto siyang maging pari? O baka isa yan mga kababayan sa mga pinasok Senaryo lang ito, tanong lang ito mga kababayan. Isa ka ba sa mga pinasok ng mga rebeldeng NPA na inappoint dyan sa simbahan, dinesignate dyan o dyan ka sa simbahan para ikaw ang maging impluensya sa loob ng simbahan. Dahil lahat ng sektor mga kababayan ipinasok na daw ng mga komunista. Sektor ng simbahan unang-una, sektor ng gobyerno, paaralan, edukasyon mga kababayan, di ba mga matrimonyo, mga pari, mga kababayan siyang mamay-ari ng mga paaralan. Tapos sa UP, lahat ng sektor mga kababayan mahihirap, di ba? Mga healthcare workers, meron ding diyan mga kababayan, napasok na rin yan mga komunista. Ang tanong, etong si Flaviano mga kababayan, pagiging pari nga ba ang main na goal nito? O baka pinasok lang din yan ng mga, alam nyo na, mga NFA rights mga kababayan? Dahil laging sa kalye Parang hindi na nga pari mga kababayan. Tama yung sinabi Tanong lang yan ng patron. Mahiya ka naman, ikaw ang dapat tamaan nun. Wala ka na sa ayos. Wala na sa ayos. Dahil ako po ay bahagi ng komunidad ng Katoliko. Mm. At nagsuot pari ka pa. Nagsuot pari nga may mga kababayan, yan ang karapatan problema. din sa'yo. Dahil ipokrito yung iyong Hypocrite. pag-aakto kanina, Oh. na galit ka sa korupsyon, sinabi Talagang na ng hypocrite. COA na wala nga. Yung notice of disallowance is not equivalent. Hindi sila nakakaintindi niyan mga kababayan, pati si Shelo Magno. Etong mga visit na to, nagsasabi, grabe, mga bright boy daw sila, bright girl daw mga kababayan. Dahil taga-UP daw. Simpleng explanation, hindi nakakaintindi. To malversation. Yung notice of disallowance, ibig sabihin lamang kulang ka pa sa documentation. Ano ho ang ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Di kinumpleto. Tapos, nabigyan mga kababayan ng unmodified opinion. Meaning, walang nakitang anomalya. Hindi nila tinanggap mga kababayan, Diyos ko Lord. Gusto talaga nila mga kababayan, galing kay Sara ang explanation na once uterine ni Sara mga kababayan, pwede siyang kasuhan. Yung mga kulang na dokumento. Sa tanging OVP lamang ho ba ang nakakatanggap ng notice of disallowance? Hindi. Normal po iyan sa lahat ng tanggapan hanggang Pati si barangay Bangag. level. Pati si Bangag, meron Yung yan. notice of disallowance, 5-5 po iyan pag ikay na sa gobyerno. Normal po iyan. Ang Ibig sabihin lang yan mga kababayan, mayroong mga kailangan na mga dokumento i-fulfill. And then, yung issue nila mga kababayan na notice of disallowance daw ni Sara mga kababayan. Hindi naman talaga kay Sara yun dahil matagal na yun mga kababayan sa DepEd. Kinoconnect nila sa Sara. Bago pa lang umupo si Sara, yung mga notice of disallowance na hindi pa na-resolve ng DepEd dati, yung mga hanggang sa panahon ni Pinoy mga kababayan, pinapaano nila kay Sara. Pinapa-shoulder nila kay Sara.
Ay nako, mga bulok na to. Oh. Grabing makatwist talaga mga kababayan. Abnormal pag hindi mo kayang tupdin yung kaukulang documentation na hinihingi ng Commission on Audit. Yun ang problema ngayon ng mga sangkot that goes all the way to the top. All the Dito way sa to the flood top, sa bangag. control Fund, normally sa flood control ghost projects at yung substandard na flood control or flood mitigation projects. Si Emmanuel Fillartos, attorney, hindi na kaya ng Filipino ang 3 taon pa ni Bonget. Kaya Paano na yan? Wala din tayong magagawa mga kababayan. Hindi tayo tinutulungan ng dapat tumulong eh. nga po ang ating panawagan, mag-resign ka na. Maawa ka sa Pilipinas. Huwag kayong maniwala mga kababayan na manawagan ng mag-resign, makakasuhan. Lie! Dapat i-libel nga yan si John Vic. Take the high road, magsakripisyo ka, kesa naman yung mga matagal nang nagsasakripisyong Pilipino na umasa sana sa iyong matinong liderato ang araw-araw mo. Walang matinong liderato hanggang dito. Ikaw ang nariyaan sa Office of the President. At kinakailangan na siyang magbitiw, mag-resign. Instant regret. Walang sedition dito. Walang Ulitin sedition ko, dyan. Wala pong sedition dito. Sinungaling yung si John Vic. Ano maaasahan mo mga kababayan? Bagoong Pilipinas nga eh. Halos lahat dyan mga kababayan sinungaling. Nakaukit po iyon sa ating Article 7 ng Saligang Batas. Sabi ko nga nung huli nating diskurso, hindi ba? There are 4 recognized method or mode for creating a vacancy in the office of the President. Permanent disability, death, removal from office, malawak po ibig sabihin nun removal from office at resignation. Kung merong probisyon sa ating saligang batas, ibig sabihin ito ay lawful, ito ay constitutional. No? Bagsak na po lahat piso natin. Ekonomiya, stock market, walang investor, wala na rin turista. I fully agree with you, Emmanuel Fillartos. Basahin ko pa po yung iba, iba pa yung nandirito, para maging interactive sapagkat ulitin ko, ang ating pong layunin, kitang-kita na natin pag magwi-weekend po, maglalabas sila ng maling naratibo para po yun ang pag-usapan ng mga pamilya over the weekend. Mga barkadahan, ng mga grupo ng kooperatiba, sa barangay level, sa terminal ng jeep, ng taxi, ng bus, ng tricycle, ng padjak, yung ating mga kapatid na magsasaka, yung mga mangingisda, ito po'y itutuwid natin, yung maling naratibo. Ginagamit po nila ang mga maling storya, ginagamit po nilang pantakip si Inday sa issue po ng kanilang korupsyon, drug addiction, at incompetence at bagsak na ekonomiya. Ipokrito ang paring yan. Yan din yung pari na umamin na 15 years siyang nagda-drugs. Ganun ba? Dati pala siyang drug addict. At least siguro nahintunan niya yung kaganyang paggamit ng droga kung atin siyang paniniwalaan. But based kay Julian World, ipokrito ang paring yan. Yun din ang pari na umamin na 15 taon siyang nag-drugs, naging drug addict. Maraming salamat sa information. So ito nga po, yung December 15. Ano yung significance? Ano yung relevance? Ano yung kahulugan? Bakit kinakailangan nilang ilihis ang ating atensyon, ang inyong atensyon sa December 15, sa darating na Lunes na po iyan. Let me refresh your memories. Dahil marami po kayo, meron po tayong almost 1,800 live viewers. Let me refresh your memory, ladies and gentlemen. Hindi ba sinabi mismo ni Bongbong Marcos, by December 15, may makukulong, may kakasuhan, meron na kung ano-ano. Hindi po magaganap yan. Hindi po magaganap yan. Sa Lunes na po ang December 15. At bago magkasingilan, kinakailangan nila ng pamatay sunog. Sino yung pamatay sunog? Walang iba kundi si VP Inday Sara Duterte. Bakit? Higit na malaking istorya po anything about VP Inday
anything about Dutertes. Mapa kay Pangulong Duterte, mapa kay VP Inday, mapa kay Congressman Pulong, mapa kay Mayor Baste Duterte na ating kaibigan, kahit siguro kay Kitty Duterte. Basta't Duterte, higit na malaking istorya kesa sa kanila, kesa sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Kagaya po kung paano nila pinabagsak ang ating ekonomiya, ganun din po salat bangkarote ang approval at acceptance rating ni Bongbong Marcos. Di ba yung survey nung huli, hindi ko alam kung nag-erase na ako eh. Yung papakita ko sa inyo, meron po akong kinonsulta dahil nga iba-iba, tila iba-iba yung interpretation at pagbabasa ng resulta ng survey na ito. Ito, pinakita ko last time. Dito pa. Dito, ang nagsasabing siya ay mahusay, sama na puro na yung lubos na mahusay at mahusay lang, ay 21%. Ang hindi sigurado ay 32%. At ang lubos na hindi mahusay, yung nagsasabing lubos na hindi mahusay si Bongbong Marcos sa kanyang pamamalakad sa ating gobyerno. Sama na po dyan yung lubos na hindi mahusay at yung hindi mahusay. 47%. May nagsasabi na ang kanyang net approval base dito sa performance assessment of Bongbong Marcos Jr. ay 21%. Meron man nung sasabing hindi pwedeng 21 kasi 47% yung hindi sang-ayon na nagsasabing hindi mahusay ang kanyang pamamalakad. At yung iba, pag binabasa po yan, at ganun din ho ang aking pagbasa. Hindi po ito pagbasa nung nag-survey na kumpanya, yung WR numero Philippines Public something, no? Yung 47 po ang disgustado eh. 21% lamang ang sang-ayon. Pag binasa mo po yan, matitira sa kanya negative 26%. Yan po ang kanyang performance assessment ng mamamayang Pilipino, negative 26%. Lalabas pa ngayon, siguro by now umikot na po yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas mismo. Sa fourth quarter, ang ating GDP, yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay 3.8% na lamang. Yan po ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Masama po iyan. Madilim na larawan po ng pagsasalarawan po ng ating ekonomiya. Balik po tayo sa pantakip si VP Inday. Saan? Dito sa sumasadsad nating patuloy na ekonomiya at hindi ko po nakonsulta yung ating mga nasa banking industry. Hindi ko po natitiyak magkano nagsara ngayon ang trading sa palitan sa foreign currency trading. Baka po meron taga-bangko na narariyan, ano po tayo, message po kayo magkano nagsara. Mag-message po kayo kung magkano nagsara yung palitan po ng piso sa dolyar ngayong araw. So, yun nga po, yung December 15, yung budol na ICI, na naglayasan na po yung may mga magagandang pangalan. Isa na lang ho natitirang may magandang pangalan dyan eh. Yung dating country manager, CPA, at country manager ng SGV. Yung pangunahing auditing at tax advisor company or firm, yung Miss Rosana Fajardo. Yung dalawang may magandang pangalan, lumayas na po eh. Bakit? Budol ho kasi. Budol ho yung ICI. In fact, yung ako'y hanga talaga eh. Doon sa taong unang napisil at napusuan, I think she was offered to be the chairperson of the ICI. Dati po itong bahagi ng kataas-taasang hukuman or Supreme Court, si dating Associate Justice Bernabe, ng Supreme Court. Tumanggi siya for personal reason perhaps, pero magandang desisyon yung kanya. Naglayasan na po doon eh. Naglayasan na po yung mga matitinong tao sa ICI. Ang natitira na lamang ho dyan, sa mga natira dyan, ay yung Miss Rosana Fajardo. Ganito pong projection na mismo ang BSP na 3.8% na lamang ang kanilang projection or forecast sa ating magiging economic growth or performance for the fourth quarter. Pumasok po yung information ngayon, ang US dollar to Philippine peso ay 59.097 centavos. Nasa 59 pesos pa rin po ang halaga ng $1 kontra piso. Bakit mahalagang pag-usapan din ho ito? Hindi nyo ho ba napansin
At this time of the year, bumubuhos na po yung inward remittance ng ating mga mahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants. At this time of the year, papik na po ito dapat nagte-temper or napapakalma na po natin. Bumababa na po dapat yung halaga ng dolyar kontra piso. Pero katangi-tangi itong taong ito kung saan talagang tinira yung unconstitutional, invalid, unlawful 2025 national budget, middle of the month of December na po tayo, 59 pesos pa rin ho ang halaga ng isang dolyar. Ang katumbas ng isang dolyar. Masamang pangitain po ito. Alam nyo po lahat yan, yung mga mahal nating overseas Filipino workers and migrants. Alam ninyo, hindi ninyo matiis yung inyong mga mahal sa buhay na kahit paano maitawid natin ang Pasko. Kaya nga kayo nagpakalayo-layo, naghanap ng mas magandang oportunidad o di kaya'y oportunidad upang masuportahan ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, nagpapadala talaga kayo ng inyong remittance. Lumalakas talaga, bagamat panandalian lang ang ating piso kontra dolyar. Okay na rin po yun. Kung makahinga tayo ng 3 linggo hanggang 1 buwan, hanggang 1.5 buwan, bumaba, lumakas ang piso para naman yung purchasing power ho talagang bumuti rin. Pero ito katangi-tangi, mataas pa rin po ang dolyar. Baka pag sinabi ho ninyo, di ba mabuti yun? Mataas yung dolyar, mas maraming mabibili yung pinadalang pamilya rito. Yun nga po sana yung magandang senaryo. Kanya lang, patuloy pong tumataas ang presyo ng mga bilihin. No? Kaya nakakatakot ito, kinakailangan nilang pagtakpan. Sino? Pagtakip, siyempre si VP Inday. Lahat po iyan. Hanapin po natin sa Lunes yung deadline. May kaso na ba si Yusek Adrian Bersamin? May kaso na ba si Yusek Trygiv or Trygiv Olaybar? Gigulo Nakakuha ng sweetheart deal kasama si Secretary Mina Pangandaman Diba yung sweetheart deal nila na 2.8 billion pesos? Hindi ba't nasa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo na kung ilang ulit siyang naghatid ng kwarta kay Yusek Trygiv Gigolo Olaybar ng DepEd na naka-corner ng sweetheart deal kasama si Mina Pangandaman, ang dating kalihim ng DBM. Kasabwat, itinuturo si Yusek Adrian Bersamin. Nasaan na? December 15 na. Sa Lunes. Budol ICI, wala na, lusaw na kayo. Fold up, ligpit na, pack up na, uwian na. Bakit? Pera po namin ang ginagamit ninyo sa pang-araw-araw na pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. Kumbaga po doon sa tinatawag na double dead, yung bawal ibenta. 2 beses, 3 beses, 4 na beses nyo po kaming pinagluloko Binubudol nyo kami paulit-ulit araw-araw. Yung binabayad niyo yung pambayad ng kuryente, kung saan man kayo nag-opisina, yung renta dyan, siguro may mga pang-emoluments per dime or allowances or salary pa kayo, pera po ng Pilipino yan. Tigilan nyo na yan. Yung Miss Rosana Fajardo, napakaganda po ng karir ninyo. Country manager ng SGV, CPA, magandang profile. Iwasan at umalis na po kayo dyan. Sinasaktan nyo lang po lalo ang mga Pilipino kung bahagi kayo ng araw-araw na pambubudol. Yung chairperson ho ninyo, dapat mahiya din ho yun. Pensyonado po yun Nakapagkumpleto po ng kanyang tenure diyan sa judiciary yan Pensyonado po iyan Dapat nga tumatanggap ka na naman ng another source of income bilang chairperson ng ICI. Dapat nga yan, itigil muna yung pensyon Bakit? May gainful employment ka Tapos yung gainful employment pong panibago, ginigisa mo kami sa sarili naming mantika. Mahiya ka naman. So balik po tayo. Pantakip lang po yung ginagawa nilang storya laban kay Vice President Inday. Pantakip po sa meltdown ng budol ng ICI. Pantakip po, ito isa pang gigolo ito Ginawa po itong poster boy ng corruption. Ulit-ulitin ho natin ito dahil nagpahayag na malapit na raw pong matapos ang Blue Ribbon hearing o pagdinig ng Blue Ribbon dito sa flood control funds anomaly at yung ghost flood control projects at yung mga substandard ghost flood control projects.
Budol dun po iyon. Paano mo tatapusin ang pagdinig ng Blue Ribbon? Yung mismong poster boy, yung ginawang Exhibit A ng mismong kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon na si Senador Ping Lacson, na ang pangalan ay Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Yung mga taga Mindoro, nalalaman nyo ito. Di ba ginamitan pa ng team ni Ping Lacson ng GPS, ng drone, at talagang nakita ng tao niya, nag-field work sila, nag-field investigation sila, nag-ocular inspection sila, kundi substandard ghost project or overpriced yung project na pinasinayaan ni Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Ano na nangyari dito? Hindi na ho pinag-uusapan budol po rin ito. Tapos mag-aanunsyo, malapit na raw po ma-terminate or matapos ang pagdinig ng Blue Ribbon. Pambubudol po iyan. Anong kailangan gawin? Maggawa kayo ng issue laban kay VP Inday. Sigurado matatakpan yan. Hindi ho, mulat na po ang mamamayang Pilipino. Lahat po tayo ay apektado ng mga kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na itong economic crisis na nagaganap, at ang ginagawa nga hong pantakip ay si VP Inday. Bakit? Wala ho silang maipakitang performance. Wala po maipakitang achievement or accomplishment ang Marcos Jr. administration. At because the best politics is the politics of performance. Ngayon, sa lahat tulad po ng kanyang administrasyon at tila doon patungo ang ating ekonomiya, ayaw ho natin yun. Lahat tayo tatamaan, lahat tayo mahihirapan, pero tila papunta sa pagiging bangkarote ang ating ekonomiya. Paliliwanag ko yan mamaya. Tila doon ang papunta ang ating ekonomiya, kanya kinakailangan nila ng pantakip. And there is no bigger story than anything na kahit kasinungalingan, alam ho nila yan. Anything that talks about Vice President Inday Sara Duterte, pinakikinggan, pinanunood, binabasa, sinusubaybayan ng higit na maraming sa ating mga Pilipino. Kanya ginagawa nilang pantakip si Vice President Inday Sara Duterte. Paano mo ngayon ipagtatakpan ang pagiging incompetent ng Marcos Jr. administration? Mahirap po pagtakpan na ito Mismong gobernador ng Bangko Sentral ang nagsasabi na higit pang bababa at higit pang babagsak ang ating ang ating GDP, yung ating pong economic performance. Yung GDP is a measurement or a measure of our economic performance. Higit pa po itong bababa ngayong fourth quarter. Imagine ninyo, despite the pronouncement of this current administration, hindi ba meron silang inanunsyo bago po umexit o pina-exit yung dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Pag-uusapan din natin yan. Yung naka-corner o kumana ng sweetheart deal diyan kay Trigib Olaybar, yung Yusek po ng DepEd. Hindi natin nakakalimutan, hindi po natin titigilan. At itong si Yusek Adrian Bersamin, di ba? Naka-corner sila ng sweetheart deal 2.8 billion pesos ang kanilang tinira dito sa sweetheart deal. Di ba bago umexit si Pangandaman, nag-anunsyo siya na ipinalalabas na for the fourth quarter yung 1 trillion pesos para daw po sumigla ang ating ekonomiya. Inanunsyo niya yan, I think, last week of November going into the month of December. Kahit po anong henyo mo sa matematika o sa ekonomiya, hindi kayang ubusin yung 1 trillion sa loob ng buong buwan ng Disyembre. Kung ang layunin ay to shore up itong pabagsak na naman na GDP pagdating po ng fourth quarter. No less than the governor of the central bank. Ngayon, ano koneksyon ng projection ng BSP governor na si Ginoong Eli Remolona Jr. na babagsak pa ho higit ang GDP natin sa fourth quarter? Ang koneksyon po niyan, kinakailangan nilang unahan, kinakailangan nilang pagtakpan, kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sino yan o ano yan? Banatan mo si VP
Inday Sara. Yan ang kanilang paulit-ulit na naratibo. Kanya po, ngayon ho, meron din ako nga attendang office party, pero minarapat ko po na mag-live ngayong hapon, kaya medyo maaga ho tayo nagsimula, upang ituwid. Kasi mapapansin, eto ho, basang-basa ko na eh. And hindi lamang ako yung mararaming higit na magagaling na nasa social media at traditional media. Pansinin ho ninyo, simula nung sumabog itong drama ng Marcos Jr. administration na mahiya naman kayo at hindi nila makontrol ang naratibo, tuwing weekend, maglalabas po sila ng pamatay sunog. Tuwing weekend yan. Bakit tuwing weekend? They will try to reshape, they will try to control, they will try to deflect the true and real narrative. Ang totoong naratibo po ay yung massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction issue. Hindi na po nila maipagpag kumapit na Ngayon na naman, lalabas itong BSP projection of a lower economic performance for the fourth quarter from a measly 4% nitong third quarter. Ang projection po mismo ng BSP Governor, 3.8% ngayong fourth quarter. Kung titingnan po nyo yung trajectory ng ating economic performance, nakaganon na ho Pasadsad na ho. Ang hirap na pong iganito niyan. At most, baka pwede dahan-dahan. Nakaganon na po tayo Bakit? Wala nga pong kumpiyansa yung mga banyaga o foreign at local investors and businessmen to do business in our country. Why? Again, borrowing the words of the President of South Korea when he withdrew yung kanila pong naaprubahan ng 28.8 billion pesos loan sa Pilipinas due to massive corruption and looting of public funds. Tapos kinumpirma pa yung matagal na nating pinag-uusapan, matagal ng bulong-bulungan, although very late yung paglabas ng kanyang pahayag, pero kinumpirma pa mismo ng ng Pangulo ni Bongbong Marcos yung drug addiction issue. So paano ka ngayon magtatransact sa isang pamunuan, sa isang administrasyon who is hounded by massive corruption, looting of public funds, and drug addiction issue? Kaya po umaalis linalabas yung pera. Ngayon, kinakailangan pagtakpan, hindi lamang itong pahayag ng BSP. Meron pa hong isang kinakailangan pagtakpan. Yung A15 ng Disyembre. A15 ng Disyembre. Ano po yung kahalagahan o relevance ng A15 ng Disyembre? Batiin ko lang po ito. At baka squatter. Yun po ang kanyang handle. At baka squatter. Marcos resign. Merry Christmas and a Happy New Year. Well, that will be a very, very good Christmas present for all of us Filipinos should he heed the call for him to resign. Dahil masama na po talaga ang lagay ng ating ekonomiya. Si at Nelisa 20, waiting po. Good day, Attorney Vic. Greetings from UAE. Kaya at no.fear4419. Kamusta po, Attorney Vic? Mabuti naman at no.fear4419. Ako ho ay kababalik ko lamang galing po sa labas ng bansa at marami po tayong haraping professional and personal obligation. Yung mga nag-request po ng mga video sa akin, gagampanan ko po ito. May schedule po ako bukas, padadala ko po sa inyo. At dahil nga po medyo mahaba po yung spacing, paumanhin po, batiin ko lang yung mga kasama natin. Si Antonia Penario ng Kuwait, si Dave Culls, anong nangyari sa Pilipinas? Daming salot. Madami ho talaga, pero hindi tayo dapat mapaghinaan ng loob. Dapat lalo tayong lumaban. Sapagkat bansa natin ho ito Hindi ho kanila ito at hindi nila tau-tauhan at hindi nila pag-aari ang bawat Pilipino.